Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. At itaas ang ngalan niya, at ang nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy. Nais po natin maging isang mabuting tao, isang mabuting Kristiyano. Pero ang problema o hindi po natin ito malimit na gagawa. Ano nga ba ang kulang sa atin? Sabi ng Lord is, you still lacking one thing. At ang isang bagay pong ito ang aking tatalakayin po sa inyo. And sa aklat po ng Philippians, chapter 2, verse 12 to 18 ay tunghayan po natin ang ilan pong salita ng Diyos na haguin po natin ang sikreto para bago tayo magiging totoong mabait na Kristiyano. Dito po sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 12 to 18, sinabi dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang kung ako'y kaharap ninyo, kundi lalo ngayong ako'y wala riyan sa inyo. Magpatuloy kayo sa gawain ng may takot at lubos na pag-ingat upang maunawaan ninyo ang kahulugan ng inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin ninyo at gawin ang kanyang gawin ng walang angal at pagtatalo, ngunit kayo maging mga walang kapintasan at dalisay ng mga anak ng Diyos. Hindi kayo dapat magparatangan ng anuman sa pamumuhay ni Diyos sa gitna ng mga sanlinglahing baluktot at masama. Magningning kayong tulad ng mga tanglaw sa sanlibutan. Patuloy niyong panghawakan ang salita ng buhay upang sa araw na Kristo ay may pagmalaki ko na hindi nasayang ang aking pagtakbo at hindi nauwi sa wala ang aking pagkapagal. At kahit ibinuhos pa ako na parang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng sa inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikisa sa kagalakan ninyong lahat. Sa gayon ding paraan, dapat kayong matuwa at makasa sa aking kagalakan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at pananasalita. Minsan po tayo yung pupubili tayo. Maraming dakilang Ama, Ikaw ang Diyos na naglagay sa amin ng pag-ibig at ganyan din ang Diyos na nagplano. Amang banal, nais namin maging isang mabuting Kristiyano. Nais namin maging isang mabuting tao. Pero inaamin namin na hindi namin kaya. Kailangan namin yung Diyos ang Santo Espiritu. Kailangan namin yung salita. Patuloy buksan ang aming spiritual eyes na maunawaan namin ang kaningningan namin yung salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, praise the Lord sa pong napakasayang hapon sa bawat isa. Kagaya po ng akin pong natalaki kaninang umaga, pagkapatuloy po natin. Ang isa pong nagpapabigat po sa atin, mga Kristiyano, ay yun pong gusto nating bumait, pero hindi natin magawa. At wala po tayong makitang paraan na masandigan upang ang pagiging mabait natin ay maging mapanatili po natin. At ito yung maraming problema ng marami. Kaya kung ito yung problema mo, alam kong problema ito ng marami, gusto mo natin bumait pero hindi natin magawa. Ang pagiging isang mabuting tao ay hindi po nakasalalay sa ating kakayahan. Hindi po kaya po natin magpakabuti. Walang ibang good. Ang Diyos lang ang mabuti. God is good. Siya ay mabuti all the time, pero tayo po sometimes lang. Kaya dito sa bahagi po ng
salita ng Diyos na ating binasa, nais kong ibahagi po sa inyo ang 4 na kaparaanan na bagay na kailangan nating magawa upang tayo po ay manatiling mabuti, mabait, at magmuming ang ating buhay at maging buhay na patotoo sa marami. Kapag ito po ay hindi po natin nagawa, ito po ang mangyayari po sa atin. Tayo po ay matatalo ng ating guilt, yung ating mga masakit po yun eh. Yung feeling po na inferiority, para bang nanghihina na po tayo, para bang wala na tayong value. Dahil nung beses na nating gustong bumait, pero lagi pong nag-fail. At ito po yung masakit lalo sa mga unbeliever. Nababato po tayo ng ilang mga word na akala ko pa Christian ay mabait. So, ang sakit po sa atin. Kasi, yun naman talagang gusto natin. Kaya lang, hindi natin magawa dahil sa mga ilang kadahilan. So, may 4 na bagay po akong ibabahagi sa inyo na pwede natin practicein sa loob ng 1 linggo at sa makikita po natin ang magandang resulta sa mga kapatid. Kung ito'y problema mo, makinig kang mabuti at makakalaya po tayo. Okay. Unang bagay po, may potential na kailangan na ma-activate. Meron tayong potential na inilagay ang Diyos sa atin na kailangan ma-activate. Kaya sabi po dito sa verse 12, kung babalikan po natin ng verse 12 ay makikita po natin dito ng sinasabi ni Apostle Paul na magpatuloy kayo sa gawain ng may takot at lubos na pag-ingat upang maunawaan ninyo ang kahulugan ng inyong kaligtasan. Yun. Yung sinasabi niya na ano nga ba yung kahulugan nitong ating kaligtasan? Ang kaligtasan po natin ay hindi nagwakas sa pagkabataon ng kasalanan, pagbibigay ng karapatan na maging anak ng Diyos, at magkaroon tayo ng tirahan sa langit. Alam ng Diyos na pagkatapos natin tumanggap ay tayo po'y mamumuhay sa daigdig nito. At ang pamumuhay natin sa daigdig, gagawin tayong, ginawa tayong ilaw. Bigyan nga tayong isang halimbawa upang ipakita natin na may Diyos na nananahan sa atin. Na ang Diyos na yun ay, yun po yung banal na Espiritu Santo na nagbubunga ng pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kahinahunan, kapagpakumbabaan at pagpipigil sa sarili. Ang mga bagay na yun ang atin pong pinakananasa. Paano nga ba natin ito makukuha? Ngayon, para ito po ay maganap sa atin, sinabi na Apostle Paul ay pagsumikapan nyo, pagpagalan ninyo sa atin pong i-work out. Hindi po ibig sabihin yung ating salvation ay ma-earn natin. Ibig sabihin po, pagkatapos nating maligtas, may libre po yun, tingnan po natin ano po ba meron pa dun. Atin pong dukalin, atin pong pag-aralang mabuti, ano nga ba yung nakapaloob nyo sa salvation na yun. Pag iniligtas ba tayo, ano po bang meron pa dun sa kaligtasan? So, yan po yung sinasabi ni Apostle Paul na work out your own salvation. Ibig sabihin, nasain po natin na yung pong sinasabi po na workout sa English is ang sinasabi po dito is nagtatrabaho isang minahan. Meron tayong minimina na lahat po ng nadoon na pwede nating makuha na mga minerals ay kuhanin po natin. The same is true po sa ating buhay Kristiyano, ligtas tayo. Ano nga bang meron pa dito? Sabi doon, kung ikaw ay kay Kristo, ligtas tayo, kasama ka sa tagapagmana sa pangako kay Abraham. Ano nga ba yung pangako kay Abraham? Marami pong pangako kay Abraham at nakita po naman natin ang saling lahi na sumunod sa kanya ay hindi naghirap maliban sa tao po na nagpabaya at hindi po nila naunawaan kung ano nga ba yung pangako ng Diyos sa atin. So, tungayin po natin ano po. And sabi na aklat ng Romans chapter 12 verse 6a, meron tayong paloob na magkakaiba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Ibig sabihin, tayo po'y mayroong iba-ibang kaloob, iba-ibang gift na ibinigay. At ito po sa natin matutuklasan. Paano natin makikita
kung ano ba yung gift natin. Ang gift po natin ay matutuklasan po natin kapag doon po sa church. Kasi ang church po ay nakikita, lalo may mga pastor po kayo, ay kita po niya kung anong gift meron tayo. At pag nakita po niyan at ikaw ay nakipag-coordinate at regular, tutulungan ka niya na ma-activate yung potential mo, makita na, ikaw mahusay ka talaga sa negosyo. So, tutulungan ka ng pastor, tutulungan ka na maunawaan ng Word of God, at aalamin kung ano ba talagang gift meron ka. Yun. At doon, i-build tayo, ipapakita kung sino tayo, and then, kung willing ka, makikita mo yung iyong full potential. So, minsan marami sa inyo po na na-attend sa church matagal na, pero sabi niya, ako, attendance lang, ako, taga-support lang, ako, ganito lang, pero lang ba? Hindi lang po yan ang nasa iyo. Marami ka pang nakalagay sa iyong kaligtasan na pwede mong pakinabangan, at hindi lang yun. Pwede kang magniningning. Pwede kang maging kagaya ng ating Panginoon Kristo na maraming ma-accomplish. So, tingnan po natin sa mga minamahal kong magulang kapatid, ano nga ba yung verse na paborito mo? Isa natin. Ano nga ba yung paborito mo? Ano nga ba yung gift? At saka yung mga gift pong yan, yung po kita ng ating mga ina, mga ama, yung po nakikita na itong batang ito ay kita ko na lalaki ito na lalaki itong mahusay negosyante. Ang isang masakit yung kapitbahay, naku, itong bata ito walang kinabukas na. So, alam niyo po sa mga magulang, kahit na po hindi tayo nag-aaton ng negative sa anak po natin. Kahit ano pang itsura pa na, kahit pasawa yan, hindi tayo mag-aaton ng negative kasi anak po natin. So, yun po yung, at hanggat maaari, ibibig po natin kung ano ba yung meron siya. Hindi po din ang basihan po niyan dahil nakapag-aral, nakagraduate. Alam mo po ba ang maraming mga negosyante at saka mga billionaires ngayon? Ay hindi naman po sila, mga drop-out ho Nakita siya, mga drop-out ho sila. Hindi po sila talagang nagtuloy sa kanilang mga career dahil nakita nila yung gift nila sa kanila. Nakita niyo po si Bill Gates. Nakita niyo po yung mga, tinignan niyo po history po nila. Hindi po sila mga graduate. Pero ang ibig sabihin, gaya po ni Nikola Tesla, nakikita niyo po, marami pong mga kilala po kayo na mga mayayamang tao na hindi naman po sila talaga aral. Maaga pa nakita nila yung gift nila. Kaya hanggat maaga pa, kailangan madig mo yung gift mo, pumunta ka sa church. Yun po yung minahan. Kung ikaw naman hindi ka pupunta sa church at sabihin mo, kailangan mag-aral ka, hindi sabihin na hindi maganda ang pag-aaral. Kasama po yun. Ibig sabihin, huwag mo kalilimutan na meron tinatawag na gift, meron pong acquired knowledge, meron pong gift of knowledge. So, kailangan tayo mag-aral, pero pag natagpuan mo na yung gift mo, ikaw na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Yung nadig mo na, ano ba yung meron sa akin? So, nakita niyo po, lalo po sa ating mga workers, hindi niya alam na sila po, ako pala mahusay mag-preach, hindi ko alam. Ako pala mahusay umawit, hindi ko alam. Ako pala maraming gift. Alam niyo po ba ang isang naghahadlang sa atin na makita ang gift po natin, ayun pong ating guilt. Yung pong ating pagtingin sa ating sarili ay hindi kawamis ng Diyos. Marami po tayong hindi alam. Yun po yung isang problema. Kaya po pag pumunta tayo sa church, makikita nyo, madidevelop po kayo, makikita ang gift ninyo, ma-enjoy ninyo, at tutulungan kayo ng pastor nyo. Amen. So now, paputuloy po natin yun. And ano ba kailangan po natin? So, yung pong mga talent, gift, at ang maraming believer po, hindi po yan tinutuklas, yung po tinuklas. Sapagkat hindi nila na-activate yung kanilang full potential. Alam po natin na lahat po tayo ay meron pong potential, hindi lang natin activate. God is no respected person.
At sa paglugo po natin, kung ano man ang gusto ng Diyos para sa atin, kailangan po nating i-work out, atin pong saliksikin, atin pong suriin, ano nga ba yung salvation with fear and trembling. So, kailangan po nating sundan. Ano ba yung plano ng Lord sa akin? So, yung tinatawag po ditong takot ay yung holy fear. Okay? At ito po yung that trembles, ibig sabihin, ito yung kaisipan na tayo po ay pumasok po dun sa isang spiritual na minihan ng ating kaligtasan. Maraming tao takot na ayaw ko naman, nahihiya ako, alisin mo ng hiya na yan. Ako naman, ayaw ko dahil baka hindi ko kaya. Tandaan po natin, kawangis tayo ng Diyos. Meron tayong kakayahan at nasa atin ang Holy Spirit. Yun po yung totoo. You will know the truth and the truth will set you free. Okay, so tingnan niyo po. So nasa atin ang gift. Pero itong gift po ito ay kailangan po nating gamitin sapagkat pag yan po mga gift na nasa atin hindi natin ginamit. Ano sabi po na aklat ng Romans chapter 4 verse 12? Kaya nga mga bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng sarili sa Diyos. So, yung lahat ng ibinigay po sa atin ay ipagsusulit ng Diyos. Binigyan kita ng katalinuhan umawit. Anong ginagawa mo? Bigyan ka ng katalinuhan na magbigay. Bakit hindi mo ginagamit? Hindi ko po alam. Pumunta ka sa church. Itanong mo sa pastor mo. Okay. Pumunta ka sa church at dun po kasi ano nga ba yung Word of God? Ito po yung salamin. Kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nasasalamin natin po yung sarili po natin. Nakikita natin, ito po. Ako pala yung magaling. Ako pala yung may gift na ganito. Tapos kailangan may mag-confirm. Sasabihin ng pastor, oo, mayroon kang gift na yan. Yan. Minsan ang tingin natin sa ating sarili, pangit tayo. Hindi po. Tayo po ay napakaganda sa harapan ng Diyos. Kaya lang tayo pangit, ay dahil pangit kang tumingin. Kasi nga, masama ang loob mo, stress ka, marami kang problema. Ang tingin mo sa sarili mo, ay problema na din. Kaya, huwag mong tingnan ang sarili po natin na problema. Tayo po ay kawangis ng Diyos. Yun po yung totoo. So, makakalaya po tayo. Ano nga ba yung accountable tayo sa Diyos? Yung ating buhay, accountable po tayo, binigyan tayo ng time. So, namuhay tayo ng 100 taon. Ano ba ginawa mo ng 100 taon ka? Nag-intay lang po ako mamatay. So, hindi po yun. Kumain, tumulog. Huwag kang mag-intay ng kamatayan yan. Tapusin natin kung ano yung bigay sa atin. Ano pang ipagsusulit natin yung ating mga gift? Ano bang gift meron ka? Huwag mo sabihin, ang gift mo lang ay anting-anting sa gigil. So, hindi po yun ang gift. So, marami pong gift. Every good and perfect gift comes from the Lord. Galing po sa Lord yun. Ano pang talent meron ka? Mahusay ka pala sa math. Akala niyo po ba, lahat ng mga tao magaling sa math? Naniniwala po ba kayo? Sabi nila, hindi ako magaling sa math So, bigyan mo siya ng pera. Naku, pag sa galing na sa math, pati sukli po, alam kung magkano. Kaya, lahat tayo may gift sa math, bigyan mo ng pera, masusubukan mo yan. Alam niya ang sukli, alam niya ang utang, at alam niya ang... So, nakikita niyo po. So, pag gusto po natin, gumagaling po tayo. So, our potential, ito yung ating potential. And also, hindi lang yun. I-judges din po tayo kung paano po natin winord yung ating salvation. Remember, ang salvation po ay gift. Pero yung i-workout po natin, ano ba ito? Nung tayo maligtas, ano ba ang dapat mong gawin? Ano ba ang aking role? Hindi na. Ang role ba natin ay pagkaligtas ay tayo ay magpapakembot-kembot na lang sa chest at mag-i-intend na lang tayo mamatay? Kapatid, huwag naman ganun. Sayang, ang galing-galing mo ba namang umawit ka kay Lord. Ang galing-galing mo ng negosyo, ay magbigay ka. Sumama ka sa training namin. Meron tayong nagtitrain po tayo ngayon ng missionary partner. Hindi ka naman makapag-mission, abay, maging partner ka naman ng missionary. So, yan po yun. So, para tayo bumait at para tayo po ay
matuluyang bumait, kailangan ma-realize po natin na meron pong tayo pong kakayahan na kailangan i-activate. So, that's number 1. So, ikalawa, verse 13. Sa verse 13, yan natin ang ating verse, Kaya, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin ninyo at gawin ang kanyang mabuting layunin. Aba, ay, ang Diyos pala naman ang naglalagay sa atin kapag wala kang nais na gawin ang mabuti, wala sa atin ang bandal na Espiritu Santo. Kaya nga sabi sa inyo, itong mensahe pong ito ay para sa mga mananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, ay hindi mo talaga maintindihan ito. Dahil ang sinulatan po nitong Pilipos ay mga mananampalataya. Pero sa mga nagda-doubt, huwag na kayo mag-doubt. Manampalataya na kayo. Sisiguraduhin ko sa inyo po na magiging maganda ang buhay po natin. Okay? So, ikalawa, meron pong power na kapangyarihan na kailangan pong pasiglahin. Meron pong kapangyarihan. There is a power to stimulate. Kailangan pong pasiglahin yung kapangyarihan na nasa atin. Hindi basta yan nadyan lang. Alam niyo po, yung pong lahat ng power, pag hindi mo ginamit, ay wala kwenta po yun. Solar power, hindi wala kwenta. Lalo po ngayon nakita, may power pala po sa solar. So, yun po yung pinasigla. In-stimulate. So, nagagamit po natin. Kaya meron na po tayong renewable energy. You don't need fossils. So, may mga tao po na pinag-aralan, ano ba ang gamit itong araw? Ano ba itong gamit ng hangin? Ano ba ang gamit pa na pakikilabangan? The same is true. Sa ating buhay, napakadami pong nakapaloob sa kaligtasan. Hindi lang, pag mo sarili niya nakaligtasan, naligtas na tayo, wala ka na tayong pakailan sa iba. So, magmingming po tayo para makita na sa libutan na may Diyos nga pala. And, kaya sinabi ni Paul, habi niya, yung po verse 13, ang Diyos po ang naglalagay. Gusto po natin na, kaya magkatao po kasi wala siyang idea, sapagkat hindi niya wino-work out, hindi niya dinidig, ano ba yung meron ako? So, meron tayong kapangyarihan. Anong galo ko sa kapangyarihan to? Para din po yung, okay, ikaw ay naupo bilang isang mayor. Bakit wala kang ginagawa diyan? May kapangyarihan ka, may lahat ng bakit hindi mo gawin? Sapagkat hindi niya alam kung ano ba ang role ng isang mayor. Ayun ang problema. Halimbawa, iniligay ka isang leader. So, bakit ka walang ginagawa? Hindi mo alam ang role ng isang leader. Alam mo kung ano ba yung role ng isang leader. Halimbawa, iniligay ka isang pastor. So, ano nangyari? So, alamin mo ano ba yung role ng isang pastor. Ginawa kang halimbawa isang leader. Anong ginagawa mo dyan? Alamin mo kung ano ba yung trabaho ng isang leader. Ano ba? So, lahat po yan ay kailangan mahukay po natin, mamina po natin. Kaya, ginagawa po natin lahat ang mga pagsasanay upang makita natin kung sino tayo. You must know who you are. And then, hindi natin malalaman kung ano ating gagawin kapag hindi natin kilala ang ating sarili. Kaya pag nakilala natin ang ating sarili, you should know what you're going to accomplish. Ano po gusto ko ma-accomplish? Hindi natin makikita yung accomplish po natin kung hindi natin kilala sarili po natin. So ngayon, tayo po ay isinilang, tayo mayroon pong salvation. Alamin natin ano pang meron sa salvation. Ito, napakaganda. Meron po din sa, meron po kasama po na potential. Kailangan ma-activate po natin yon. Ang ikalawa, there is a power, kailangan ma-stimulate natin, pasiglahin po natin. Ang masisigla ito, kapangyarihan ito, tingnan nga natin. And Ephesians chapter 3 verse 20, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin ninyo at gawin ang kanyang mabuting layunin. Inulit naman po. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin ninyo at gawin. Kasi minsan, may mga bagay na dapat gawin, hindi, wala sa isip natin. Alam niyo po, pag isang tao po ay may gustong gawin at gustong-gusto niya, kapag gabi pa hindi na makatulog. Kasi ba'y maaga siyang gigising sapagkat excited siya na gawin ang pinapagawa sa kanya. Pero pag hindi tayo excited, tanghali na, tulog pa tayo, kaya yung oras, hapon na, wala pa tayo na umpisahan. And then sabi mo,
bukas na lang. Kaya yung sabi ng manya na habit, talakay natin mamaya, meron tayong meron pong manya na habit, procrastination. Bukas na natin gagawin. Kago bukas, ala na. So, kailangan po natin ma-stimulate yung power. Yun po yung naglalagay sa atin ng desire na gawin po natin ang mabuting layunin. So, ang sabi ko ngayon sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi iniisip ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa ating sa pinaging mabuti. Ngayon sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Alala niyo po ba? No eye has seen, no ear has heard, no man had conceived what the Lord has prepared. So, itong mga bagay po, pag na-activate po natin, hindi yung kakayahan po natin ang gagawa, kundi yung kapangyarihan ng Diyos sa atin, yun po yung gagawa. Oh, hallelujah. So, may katulong tayo. So, ito po yung pagkapasigla po nito, ito po ang magdadala po sa atin upang tayo totoong bumait. Kaya po, ang problema po natin, gusto natin bumait, pero hindi natin magawa. Bakit? Hindi natin na-activate yung potential. Ikalawa, hindi natin napasigla yung kapangyarihan na nasa atin. Kaya, yun po ang problema. Kung alam po natin, kaya po, pag ano-anoan niyo po ito, mag-uumpisa na tayong bumait. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, matutuloy na ang pagbait natin. Amen. Makalimutan kapatid, matutuloy na, ang tagal na natin binabalak to. Okay, nainis na tayo, hindi pa rin natuto. So, ang pagiging mabuting tao ay tinatawag po na act according to His good purpose. Ibig sabihin, ito po ay isang paggawa, okay, ayon sa mabuting purpose. Dahilan, okay? Ang tanong, ano nga ba ang mabuting layunin ng Diyos sa atin? Iyan po yung tanong. Ang mabuting layunin ng Diyos sa atin. Ang mabuting layunin ng Diyos sa atin, makita po natin. Umpisa pa lamang, Genesis 1:26. Nilikha niya tayo ng kawamis niya. O, ano pa? Nilikha tayo na katulad niya. Ano pa? Nilikha tayo para mamahala. Ano niyo po ba para tayo po ay makapamahala ng isang negosyo? Ang haba-haba ng ating pag-aaralan. Kukuha tayo ng business management. Pagkatapos nun, yung iba mag-aaral po ng engineering, mag-aaral po ng iba-iba klaseng kurso. Pero ano niyo po ba ang mamamahala po niyan? Kalimitan po kasi, hindi ko malimutan po yung kwento po ni Henry C. na nakilala po natin. Siya po ay grade 6. Nakita niya yung gift niya ng pagmamanage. Nakita niya yung gift niya na nag-umpisa po siya, sila po yung treasure hunter. Nagbebenta siya ng bote bakal. And one day, nagkaroon po siya ng maliit na puhunan. Rumenta po siya ng isang place din po sa may part ng Manila, somewhere in Sampaloc, somewhere there. And meron po siya nirenta po doon na isang place na gawaan ng sapatos. Kaya hanggang sa napalaki niya po, nakita niyang gift. Hanggang sa lumaki siya ng lumaki. Kaya po yung shoe, yung gawa niya naging shoe mart. Pero tingnan niyo mabuti, ang gift na nakita niya. Nakita niya yung gift niya sa sarili niya. Wow! Na-activate yung potential niya. Yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya na maliit, which is part of that is money, naging mahusya siya mag-manage ng pera. Buloy niyo po, yung po mga graduate ay tauhan niya. Kailangan niya ng engineer, binayaran niya. Kailangan niya ng doktor, binayaran niya. Kailangan ng lawyer, binayaran niya. At imagine niyo po, isang grade 6 na nakita ang gift, abay ang tauhan niya ay yung mga matatalino daw. Hindi ho sila matalino, alipin pa rin ho siya ni Henry C. Yung totoo. Kaya sabi niyo, hindi po tayo nilikhang alipin. Tayo po ay mag-rule and reign. So, marami pa po kwento niyan. And then, kung isa-isahin ko sa inyo, ay talagang napakadami. Kaya alam niyo po, isang napaka advantages ng ilan pong mga natatagumpay na tao
ay sila po ay mahilig magbasa ng libro. Yes, naging matagumpay sila sa business, pero isang nalimutan nila ang the best-selling book. Anong best-selling book sa buong mundo? Hindi po nila, naging mahusay sila, naging matalino sila, pero at the end of their life, okay? Kagaya po ni Steve Jobs, marami po siyang sasakyan, marami siyang aeroplano, marami po siyang magandang sasakyan. At the end of his life, alam niyo po ba ang paboritong sasakyan niya? Wheelchair. Then umalis siya, sa kanya na-realize yung purpose ng buhay niya. Bakit? Ang dami-dami niyang librong binasa, ang dami-dami niyang negosyong ginawa, pero nalimutan niyang basahin. Pero at the end of his life, nagsulat siya. Wala ko ang buhay. So, nag-iwan po siya ng ilang mga message sa mga kabataan na mahilig po sa technology at mahilig yumaman. Now, again, okay. So, nakita po natin ang magandang purpose. So, ang Biblia po, ito po ay isinulat ng Diyos. Ito po yung written instruction, a manual. So, ibig sabihin, para tayo po ay mabuhay ng maayos, basahin natin ang manual ng upang ma-activate po natin ang kapangyarihan, ang potential po natin. So, ano nga ba sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17? Ang salita ng Diyos ay hiningahan niya. Okay? English, it is useful, okay? God breath, okay? Bible said God breath. And is useful for teaching, rebuking, correcting, training, and righteousness. And verse 17, ang lahat ng kasulatan ay hiningan ng Diyos. Mapapagamitan natin sa pagtuturo, pagsaway, pagtuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Now, kung tayo gusto nyo po natin totoong bumait, okay, na hindi natin talaga magawa, basahin po natin ang Bible. At habang binabasa po natin ang Banal na Espiritu Santo, ang magbibigay po sa atin ng desire and power para tayo po ay maging mabuting Kristiyano, mabuting tao. So, yun po yung dalawa. So, para tayo po ay tuluyan ng mabait, we must realize that there is a potential to activate and power to stimulate. So, meron po tayong potential na kailangan pong i-activate at meron tayong kapangyarihan na kailangan pong pasiglahin. So, ang ikatlo, meron pong mga nakasanayan na kailangan maalis. Ito po yung ayaw natin. Meron tayo nakasanayan na mali, pero ang hirap alisin. Alam niyo po ba? Ang tao po dyan ay habit. So, verse 14 to 16, tingnan po natin ang sinasabi sa 14 to 16. Sundan niyo po para pagkatapos itong preaching kong ito ay inyong buksan uli ang Bible. At sabi po ng 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang angal. Ang ganda po ng verse. Bukang batangin nyo yata ang nagkasalit nito. Gawin ninyo ang lahat ng walang angal at pagtatalo upang kayo maging mga walang kapintasan at dalisay na mga anak ng Diyos. Hindi kayo dapat maparatangan ng anuman sa pamumuhay ninyo sa gitna ng isang saling-lahing baluktot at masama. Magdingning kayo tulad ng mga tanglaw sa sanlibutan. Meron tayong mga nakasanayan na kailangan maalis. There is a practice to eliminate. So, para tayong maging mabuting Kristiyano at matuluyan tayong maging mabait at hindi tayo narepan, gawin po natin ang mga bagay na wala pong angal. Alam niyo po, ang maraming angal eh. Maraming complaint. Reklamo dito, reklamo doon, lahat na reklamo. Alam niyo po ba, ang mga tao na yun hindi talagang totoong mabait. Kahit masipag po yan. Meron pong tinatawag na, ano ba yung Tagalog sa murmuring? Yung nasunod maangal, ano ba? Complaining or murmuring, ito po yung bad attitude. Ito po ay nagkapakita na tayo po ay constantly grumbling. Complaining, ano yung complaining? Yung pagreklamo, yun po yung habit. At ito po yung habit ito maaalis lamang kapag pinalitan po natin
Hindi po pwede kasi pala na alisin na walang kapalit. Hindi pwedeng alisin na walang kapalit po yung habit. Kailangan may kapalit siya. Exchange. Naalala niyo po yun. Make an exchange. Palitan po natin. Meron tayong habit na gusto natin muli. Para ma-stop po itong ating complaining nito, ating palitan po ito ng positive speaking. Salit na complaining ay di compliments. So sabi po ng Proverbs 16, Kawikaan 16 verse 24. Okay. Sa Tagalog, ang matamis sa salita ay parang pulot-pukyutan na nakapagpapasaya at papasigla sa katawan. So, bakit nga ba hindi natin gawin? Wala sa atin ang banal Espiritu Santo. Pag pumupunta po sa ating paglinggo, ay hindi naman natin ginagamit, kaya pag Lunes, naalis na ulit. Pag pumunta ngayon sa inyong banal Espiritu Santo, abay gamitin natin. Kasi ang Holy Spirit ay hindi ho bababa diyan sa ating upang maupo lamang. Ayun ho ay busy. Marami yung gagawin. Kapag hindi ikaw gumawa, pupunta sa iba. Kaya ngayong oras ngayon po, habang bumababa Espiritu Santo, ay huwag kayong mag-alala. Siya po ang maglalagay sa atin ng desire na gumawa ng mabuti. Bakit ang mga tao nakakaisip mabuti? Kinakasihan siya nasa Espiritu. Kaya po, pag mabuti ginagawa natin, anghel ka. So, kasi, nagmumukhang anghel tayo. Nalala niyo po si Jacob. Nung lahat na ginawa po niya para ma-restore ang kanilang relasyon, nagpakayaman siya, nagpakahirap sila, pero hindi po na-restore. The only time na na-restore ang relasyon sa kanyang kapatid ay nang bumaba ang Holy Spirit sa kanya. Ano sinabi? Who are you? Ayaw niya sabihin. Binalian siya ng tadyang. Sino ka? Ako si Jacob, ang mandaraya. Yun ang hintay ko. So, meron siyang habit na lagi niyang gusto siya po ang number one. Lagi gusto niya hindi siya malalamangan. Ayun po yung habit, bad attitude. So, nung naamin niya na siya ay may bad attitude, saka ho siya binigyan ng kapangyarihan. Okay? Ang mga tao hindi naamin kung sino siya, nasa denial, wala sa sarili po yun. So, kaya nga po ang ating mga pagsasalita ay meron pong sweetness and blessing. Alam niyo po, blessing ay healing or renewal and encouragement sa atin. Yung pong ma-encourage mo sila. Sa ating lahat ng mga kasama kapatid, hindi kahit ano sama po niyan, lagi siya may mabuting ugali. Tingnan niyo po, magpakasama-sama ng tao, yun po ay merong mabuting ugali dahil siya ay kawangis pa rin ng Diyos. Kaya ito po ang ating assignment. Sa linggo, praksi po natin yan. Sa halip na magreklamo tayo, isipin mo, ano ba yung mabuting ginawa dito? Ano ba yung mabuting ginawa niya? Hindi naman maaari sa isang linggo wala kang mabuting ginawa. Kahit naghugas ka na ng plato, okay. Okay, thank you sa hugas ng plato. Yeah. Ang minsan, ang iba nakita, lagi lang kung ano yung madumi, kung ano yung pangit. Ano bakit? Kaya pangit ang kanya nakikita dahil pangit ang kanyang ugali. Hindi niyo po. Yun po yung nakakita. Okay. Kung tayo natutokso na tayo po ay mag-complain about kung ano man yung gusto mong i-complain. Meron tao pong mahilig mag-complain, ano po. Kapalitan po natin yung reklamo, complain and with compliment. I-compliment po natin siya. Pagpuli sa kanya, pag-appreciate sa kanya. Huwag na tayong magreklamo. Ano na natin ang mabuti. Alam niyo po yan, very effective po yun, lalo sa asawa, sa anak, sa kaibigan. Pagka nakikita po natin lahat ay mali, wala na ba akong ginawang mabuti? So, yan kita natin. At sila po ilalong babait. Kahit, alam niyo po yung mga kabataan, huwag mong pag-usapan yung mali niya. Sabi niya, bakit yung mali mo hindi natin pag-usapan? At ang nangyayari, kapag wala sila, saka pinag-uusapan yung mga mali nila. So, pare tayo lahat na nag-uusap. Pare tayo mo sa mga ugali. Imagine, ano kaya? Imagine kaya kung yung pong lahat ng mga stress na ay maalis po sa atin na yan, yung pong mga pag-angal na yan, napakabuti po natin. So, napakaganda po natin.
So yung mga pagtatalo, ito po yung expression po ng na opinion, expressing an opinion na nagdadala po ng division. Kaya kung meron isang bagay po na alam naman natin walang kakwenta-kwenta ay palagpasin na po natin. Hindi ko malimutan po isang kwento po ng isang pastor. Napakagaling niyang pastor. Talagang graduate po siya kung saan. Mahusay po talaga sa debate. Eh, sa kanyang pagbibili sa palengke, may nakadebating isang napakagaling din. Ay magaling siya. Natalo niya. Naigupo niya doon sa kanilang argument at walang magawa sa kanya. Pagdating niya sa bahay, sabi niya, sa alam mo, Mrs., ninapalaban ako ng argumento. Alang nagawa sa akin. Ano ang sabi ng asawa? Eh, nawin mo ba naman ang puso niya? Ayun lang. Nanalo ka nga sa argumento, pero hindi mo nawin ang puso niya. So, ikaw talo. Tumigil ka ng pag-argue na yan. Kasi walang kauuwian yan. Okay? Ano ba yung result kapag hindi po tayo, tinigilan po natin ang pag-blame? Tayo po yung magiging blameless, sabi ng verse 15, and pure. Nakita nyo, walang complain, walang argue. Hindi tayo masisisi. Kaya po pag kami may nag-uusapan, minsan po, simple-simple nag-uusapan, may nag-away na. So, parang silang mas maugali. Huwag ka nasasali doon. So, yung pong blameless, ito ay without outstanding fault. So, alin yung pag tayo masyadong masalita, ay lalong marami pong pagkataon sa magkamali. So, kapag ginawa po natin yan at patuloy po tayong makipag-argue, nakipag-debate, ay masisira po ang buhay natin bilang Christian at wala tayong patotoo. So, pure and harmless tayo, sinasabi niya. Kailangan tayo po is basically, ibig sabihin po, yung pong meron tayong integridad. Yung po mga tao na hindi guilty ng pagkukomplain at argue are people of integrity. So, yun po yun. So, tayo po yung inaasahan ng Diyos na makita sa atin. Kapag tayo po ay blameless and pure, sabi ng verse 15, tayo po ay maging anak ng Diyos na walang fault, walang crooked, and tayo po ay magiging ilaw sa isang magulo at mapanganib na daigdig. John chapter 17 verse 15, tingnan po natin. Sabi ng Lord, hindi ko dinalangin na kunin mo sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. So, kahit na dito tayo sa daigdig nito, hindi po pinanalangin ng Diyos na tayo umalis dahil magulo dyan. Umalis ka dahil madilim dyan. Pinapanalangin niya na ingatan tayo. At habang narito tayo, magningning tayo. Yung po yung sinasabi ng Apostle Paul. So, kailangan po yung sinasabi po ng nakita niyo si Apostle Paul. Yung buhay ni Apostle Paul, mapapasinin niyo po. Lahat ng mga tao sa kanya, mga negative. Kasi nga po, dinala po, ayaw naman po niya ayaw tiniyo siya po yung dating humahabol sa mga Christian, sila gustong pumatay, pero nung na-activate yung potential niya, at nung makita po niya na kailangan meron palang mapasigla ang kapangyarihan nasa kanya, nag-umpisa po siya na baguhin yung kanyang mga nakaugalian. So, nakita niyo po yun, yung kanyang tradisyon, yung kanyang kultura, yung kanyang relihiyon. Pinalitan po niya yun. Pinalitan niya po. At sino naglagay? Kinasiya siya ng Espiritu Santo at ang Diyos ang naglagay na design sa puso niya. Yung lahat na kanyang pinag-aralan na si Apostle Pablo po, mighty in words, mighty in speech. Talaga po siya po scholar. Graduate siya talagang kilalang school at ang mga teacher niyo po ay talagang mahusay. Graduate siya kay na Gamaliel, graduate siya kay na... So, ang lahat ng itinuro niyang basura dahil nung makita niya ang kaningningan ng salita ng Diyos, doon nag-umpisa na hindi po siya yun Sinabi niyo, kung hindi siya po yun, yung Diyos po na nasa kanya na gumagawa, naglalagay ng desire. Kaya kung wala kang desire,
na gumawa ng mabuti, aba ay wala sa iyong Santong Espiritu. Hindi ko alam kung anong nasa iyo. Ay bakit wala kang kahilig-hilig gumawa ng mabuti? So, yung sinasabi po dito ni Apostle Pablo, kaya sinasabi niyo po dito, kayo ang nagsisilbing ilaw ng mundo, Matthew chapter 5 verse 14. Hindi ibig sabihin, sa dito ay, ano niyo po ba marami? Ay, ayaw ko dito magulo. Pupunta ako sa ibang lugar. Ano niyo po ba? Pupunta sa lugar. Lagi namang may gulo. Kaya po dito sa LA, sabi niya, punta ako ng Amerika dahil ang dami dito mga bomb. Pagpunta niyo po dito, marami din. Marami din dito homeless. Minsan, nagpunta po ako dito po sa Los Angeles, napaka-traffic. Kaya dito na traffic. Di pumunta ka sa Pilipinas, sobrang traffic. Minsan, nakita ko sa, ang dami naman ditong graffiti, yung vandalism. Ayaw ko tayo ito, hindi mo. Nung magpunta ko ng Europe, ay mas malupit pa po ng graffiti. Wala ka talagang pupuntahan na maayos. Ayaw ko dito, hindi safe dito. Pupunta ko sa isang place. Walang place na safe. Ang place na safe ay sa presence lang nito. Kasi tayo pumunta. Lalo ngayon, kahit sa pagpumunta, may COVID. Ang gagawin po natin, by your stripe you're here. May kapangyarihan po tayo na nasa atin na bumuhay ng patay. Kaya huwag kang matakot din yan. Kung ikaw may mamatay, buli kang bumuhayin. So, yun po yung salita ng Diyos. So, imagine niyo po. Napakaganda po kung marinig po natin na yung ating church ay sabihin, ito yung magandang church. Wala ditong mga maangal. At ito yung church na gusto namin puntahan. Ito yung church na. Kasi pag ang church po yung pagpasok ng puro angal na, ay wala nang pupunta diyan. Imagine niyo po yung pong gano'ng ka-attractive dito sa mga hindi mananampalataya. Yes, sure. At gano'n kaya kasarap na buhay ng isang bahay na wala pong nagko-complain, wala pong maangal, napakasarap na bahay nun. Eh, alam niyo po yung mga kabataan, bakit umaalis? Ay maraming maangal sa bahay. Gusto niyo po sa kapitbahay, walang maangal. And then, maging na school, kapag naalis po yung mga taong mga mareklamo, ito napakaganda. Pag yung mga umalis na po yung mga mareklamo, napakasaya na po. Sa church, pag umalis yung mga mareklamo, ay napakasaya ng church. Kaya nga po sa aking biling po sa inyo, mahalin niyo po yung magulang ninyo. Okay. Hindi po, huwag tayong maangal sa mga membro ng church, sa mga leader ng church. Mahalin niyo po yung pastor niyo. Alam niyo po, hindi po madali magpastor. Pero nasa upo na mahabang panahon. Biruin niyo po ay ayaw ko may kwento. Kayo na ang manood sa church. Basta ang biling ko sa inyo, mahalin yung pastor niyo, huwag kayong maangal. At maging masaya yung pastor niyo na pagpastoran kayo. Ganon din po sa kahit saan kayo pumunta. Now, ang Banal Espiritu po nagbibigay buhay. Hindi ito nagagawa ng tao. Ang salitang sinasabi ko sa mula sa Espiritu ano bibigay ng buhay. Sabi pa ng John chapter 6 verse 6. Ito po yung sinasabi nyo. You are the words of eternal life. You have the words of eternal life. Yan po yung matanda po natin sa ating buhay Kristiyano. Gusto na taging bumait, umpisahan natin huwag magreklamo. At ating appreciate ang lahat ng ginagawa, maging ng pastor ninyo, maging ng tatay ninyo, ng kapatid ninyo, maging kaibigan ninyo, at mag-umpisa na tayong bumait. Wala pong unbeliever na pupunta sa church kapag nakita niya ang mga tao po doon ay negative, maraming argumento, maraming nagko-complain. Kaya po yung complaining and grieving, ito po isang malaking kasalanan. They destroy yung pong patotoo ng church, drive people away from church. So now, okay, meron tayong tatlo, no? So, para matuluyan na tayong bumait, kailangan nating ma-realize na meron tayong potential na kailangan i-activate. Power na kailangan pasiklahin, kapangyarihan, and practice to eliminate. Ano nga ba? Ano ba mga bad attitude mo na practice na mahirap alisin? Ilista niyo po sa isang listahan at pagkatapos basahin niyo po, ako ito. Inaamin ko. You should know who you are.
And then, saka lang niyo po malalaman kung anong gusto ng Diyos sa inyo. Ika-4, there is a person to emulate. Ilang meron po tayong tularan. Hindi po madali ang mamuhay. Si Paul, siya po yung unang tumulad sa ating panasok. Sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So, yan po yung buhay ni Apostle Paul. So, kahit po siya ay, alam po niya na siya na nakapiriso, ano po. And possible na siya po ay execute death penalty dahil nga sa kanyang pagkapatotoo. Ito po yung ginawa niyang opportunity na mag-encourage ng ibang. Pero niyo po, siya po yung may problema. Siya po yung nag-encourage pa. So, sinabi po niya dito sa verse 17. Sa chapter 2, verse 17. Tingnan po natin. Verse 17. Almost. At kahit ibinuhos pa ako na parang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong panampalataya, ako'y natutuwa at nagigisa sa kagalakan ninyong lahat. Sa gayong paraan, dapat kayong matuwa at makisa sa aking kagalakan. Wow, kakaiba naman po itong taong to. Siya na nga po yung nakapiriso, siya na nga po yung kinulong na wala kasalanan, pero alam niyo po ba ang ginawa niya po? Ginawa po niya yung pagkakataon na yun. Take that opportunity na makapagpatotoo pa na sa kabila ng lahat ng mga problemang yun, siya po ay nag-encourage pa ng ibang tao. Kaya po, naituro po niya, enjoying life in the midst of adversity. Kaya po, kapag dumating po sa ating buhay na marami po mga problema, you can turn that problem into blessing. Sapagkat meron kang kapangyarihan, meron kang potential, at naalis na natin ang masama nating kinaugalian. At ngayon, para madali po, sundan po natin ang buhay ng ating Palo. Sabi niya, deny yourself, carry your cross, and follow Jesus. Kala natin, mahirap ang pinapagawa. Ang sabi ng Bible, kung pagod na pagod ko na, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha at kayo aking pagkapahingahin. Galing po ninyo. Sapagkat magaan na aking pamatok. For my yoke is easy and my burden is light. Okay. And you shall find rest. Saan po? Hindi lang po physical na pahinga ang sinasabi niya. Pati po yung soul po natin. Ano yun po? Pag tayo nagpahinga physically at may problema ka, yung ating kaluluwa pagising pagod pa rin. Mas masaya po yung pahinga ka na physical, pahinga ka pa sa iyong kaluluwa, at yung po yung tunay na kapayapaan. Ano po, kapag tayo nasa gitna ng problema, ano po ang dapat natin gawin? Sa Hebrews chapter 12 verse 2, alam po natin, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya. Sapagkat siya po dapat nakatuon ang ating isip. Meron tayong sinusundan, meron tayong tinutularan, meron tayong pattern ng buhay. At ang sinabi ni Apostle Paul, ano nangyari kay Apostle Pablo? Kapag gagahan po natin yung ginawa ni Apostle Paul, na doon po siya, yung po mga adversities, yung naging opportunity po niya to build faith ng ibang mga tao. Ang ating mga problema will turn into a source of joy kapag tayo po ay meron pong nakatingin sa ating Panginoong Kristo. Na ang reward, na-focus na po dun sa reward na tatanggapin niya na buhay na walang hanggan. So ngayon, mga kapatid, sigurado naman matutuloy na ating pagiging mabait. Approximately sa linggo ito. So next week, naghihintay ako sa mga local church po. Bibigyan ka ng pagkakataon. Hindi na po silang mag-express sa mahaba doon. Tatawagin kayo at kayo magte-testify. Gusto namin makita na tayo po ay mabait na. Amen. So, para tayo po ay mabait, to become a better person, you must realize that there is a potential to activate, a power to stimulate, a practice to eliminate, and a person to emulate. Sa Tagalog po, upang tayo po ay maging mabait at matuluyan ng bumait, kailangan ma-realize po natin na meron tayong potential na kailangan i-activate. I-activate mo na. May kapangyarihan na kailangan pasiglahin. Pasiglahin po natin ang kapangyarihan sa atin.
At merong practice po na kailangan, meron pong nakasanayan tayo na kailangan alisin. Hindi ko alam kung ano nakasanayan mo. At meron tayong taong kailangan tularan. Ang ating Panginoon Kristo, gaya ni Apostle Paul. Mga kapatid, sa pagwawakas po ng mensahe, isang pong malaking hamon sa atin. Kung may nasira tayong relasyon, o wala ka pang relasyon, hindi po magaganap sa atin. Kailangan meron tayong tamang relasyon at Panginoon Kristo. Matanggap natin siya bilang Diyos tagapagligtas. At magaganap sa atin ang mensahe. Kapatid, bago po kayo tawagin upang sama sa panalangin, tinatawagan po ang ating mga music ministers. Samahan tayo sa pag-awit. Hintayin natin bumaba ang Espiritu ng Diyos. Isip ko'y magiging
salamat ng nagulungkot kapatid. Ito yung pagkakataon na binigay ko sa buhay natin palagpasin ng pagkakataon. Kung nais natin na maging isang mabuting Kristiyano, nais natin totoong bumalik. Hindi po natin kaya. Hindi natin kasama ang Kristo. Siya po ang nilalaga, hindi sa usapan. Kung pagod ka na kapatid, magkaayos ng iyong buhay, marami na ikaw na kaaway, hirap na hirap ka sa iyong sarili. Gusto mong maayos, pero lagi na ipipil. Kapatid na yan, tanggapin natin pag sa Kristo. Siya po ang makatulong sa atin. Taas po natin kamay bilang pagsuko ng ating buhay. Tayo po yung pupunti. Sambitin natin ang panalangin ito mula sa ating puso. Gawin natin personal na panalangin. Amang bangon sa pangalan ni Kristo Jesus. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakapag. Pagod na ako. Ayusin ang aking buhay. Hirap na ako. Stress na ako sa aking buhay. Sinusuko ko ngayon ang buhay sa iyo. Hindi ako nakapatawa sa akin. Pagtanggi sa iyo hindi ka sa akin. Binubuksan ko aking puso. Tumatanggap kita. Bilang sariling Diyos ko. Pinagtatawad ko din ang laking tao na kasama sa akin. Tulad ng ginawa mo ng pagpapatawad sa akin. Baguhin mo ako sa lahat ng mga masama ko ugali. Maling pinalis na nagsasama ko siya. At maakong Diyos, kahit kanawa sa Diyos. Babaan niyo po na kami ako ng aming kakilala ng Ama. Sulat mo ako ng pangalan sa arat ng buhay na hiyaang mapawid sa iyo hanggang sa iyo. Pagpalaan ng buhay ng bawat isa. Kaya mo, Ama, na patuloy kami lumago ang aming relasyon sa iyo sa patuloy namin pakikinig ng iyong salita. Ang dalang ko sa iyo.